But then, still open pa din naman ang Claude. Alpha? Ay. Johead. Johead. Unit awaiting orders, TACOM. And the carry. And wow, medyo nano ko dito for Team Liquid Philippines. Medyo expensive yung lineup nila. Yung power spike ng isang Johead ay napakaaga. But the same hindi mo pwedeng sabihin yun para sa mga ibang kakampi niya. The carry takes at around 2 items. The Ling has to at least have that Berserker Fury bago siya maging masakit. Lolita. At ayun na nga, Lolita roam pa. Sayang! Kaya nga eh. Akala namin makakakita na kami ng XP na Barats. But then with this, I would say that the Guardian's reflection from the Lolita will easily block yung mga kunai. Kunai ba yung tawag doon? Shuriken. Shuriken na binibitawan ng isang carry. So definitely a counter. And also kapag nagubad na yung Edith ng kanyang kalasag with the Primal Wrath, they can also be able to counter that out. Adjustments have been made by the barangay dahil kumuha sila ng Barats at yung katapat ng Barats ay walang iba kundi ang Edith na gagamitan naman ni Sanford. Game 1 MVP, JP is gonna be utilizing a pick-off hero. What was once different from a Tigreal na ginawa niya nung game number 1. Will the Cavalry get the sweep or will the barangay extend to game 3? Casters, pasok. And speaking of focus sa other lanes, parang ang focus, all eyes on Big J dito sa top lane. Tumatakbo na yung robot at nakita na natin, umiksa yung robot. Si Jom yung target nila. And first blood para sa TLPH. Tinanggap na ni Jom yung pagkakataon na yun. Pinilit tumakbo pero Siya sa Fanny, aabot ba siya doon sa may bandang dulo? Bigla nag-cables, no? Sana where am I? Sino ako? Nasaan ako? Ayan na! Sa may top lane, rumaragas na pero buhay pa rin dito si Benny Cutit na. Isa pa nga si Chakno. Si Chakno kumukuha ng damage dito. Meron revitalize pero hindi sapat para masustain yung damage dito ni Zaida. Lumalagitik yung pitik dito ng mga blades ng Ling. grabe yung mga pagsundot doon ni Saida. Isisimulan na kagad yung pagpwesto dito pero merong pagkain. Si JP na nga magiging target nila. Ginamit doon yung Detonas welcome. Pero makakatakas pa rin yata. Ukir pa nga kanila mapapatay. Si Antonio kamuntikan na rin. Hindi mababurn kaya makakatakas na rin. Pero si Chaknu mapapatay dito ng TLPH at makakakuha pa nga ng pagong. Magdadash dito sa gitna ay nandun muna. Okay, nakasilip siya dito. Alam niya, tumama yung missile expert. Up! Detonas welcome, ginamit yung flicker at naidiin dun sa may pader. Pero kukuha ng damage dito, mapapalalim Buhay pa. pa rin. Flicker out para kay JP, ginamit yung Luminous Blast. At napakakuna ng mga players ngayon sa ating laban. Pero si Ryota mapipitikan dito ni Sanford. Nag-primal wrath na pala yung Edith. Pwede pang targetin si Ukir o kaya si Chakno. Left or right? Left yung napili niya. Kaya naman Tempest of Blades, ginamit na rin. Okay, si Chakno ngayon na magiging pili. At si Saida nakakuha na ng killing spree dito. Nandito na din si Sanford. Same with Andorio. At nakabawi din ng isa ang Smart Omega. Kaya lang ang problema, wala silang bawi doon talaga. Manggagaling yung, kumbaga, effect ng damage dito ng Smart Omega. Pero mabilisan lang ang gagawin nila dito. Ay, Tempest of Blades at hindi na nga makakatakas pa. Si Jom sa moment na yun, parang lahat ng mga nasasalubong dito ni Daddy JP nagiging pasalubong. Oo nga. Ang laban between Team Liquid PH at Smart Omega. Ayan na. Agad na gagawin sila dito, ha? Pero nakaredy yata dito yung Omega din. So tatlo laban sa tatlo dito sa may middle lane. Ay hindi, apat pala. Apat. Merong spawn. Nag-Dominators Crescent si Sanji ng moment na yun para ma-secure yung torre sa gitna. Parang 5 nga sila dun kasi nandun yung alien. Actually, kung titignan mo, masakit din talaga at hindi mo pwedeng babaran. Kung babaran lang ang pag-uusapan, kung yung landed flare o yung dominating system, parang ang sakit talaga dun, pero papasok ka! Ay! Nabalibag si Andorio! No entry! Ang sagot dito ng TLPH. Grabe, parang tama lang. Laban, 8 yung score. Laki na kalamangan dito ng TLPH. At mukhang masisira na rin yung torre dito sa may bandang gitna. Ay, grabe naman yung dinosaur! Parang tumalon-talon na, pero makunat lang din naman si Ryota. Pero hindi na makakatakas ba kasi biglang dumating si Zaida at masisira na nga yung torre sa gitna. Pumasok pa si Sanford. Napakaldag yung dalawang players dito ng Omega dun sa gitna. At si Zaida nga lang ay maka-cutthroat dito ni Andorio. At least nakakuha sila doon, Atoy R against sa Saida. Ang naging trade, 13 seconds para doon. May purple buff. Na-reset yung Lord. Nasalo pa na ni JP. Mabilis lang to, ha? Mapapatalon doon. Dalawang players para sa Omega. Pero sakit ang damage. Lord makukuha din ng TLPH. Luminang blast. Pero isa lang yung tatamaan. Si Sanford. Pumi-free hit lang. Chak, tumapatay na. Si Ryota. 1 piso na lang.
nasunog pa nga dito ni Sanji. Hindi na pagpagan yung damit, nasunog siya doon, pero doon yung hindi, oy, nakatakas pa itong si Andoryu gamit yung kanyang mga cable. Basta yun na Yung yun. parang tatalon yung Oo, vocalist, yung tapos parang ano. pinagpapasapasahan. Pag hindi abot yung song, kayo naman. Oh, sila naman ata dito. Wait lang. So medyo mahirap to, pero meron namang purple buff si Andoryu. In terms of minion wave clear, madali lang ba sa Omega to? Okay, Domino Blast, gagamitin na nila dito. Pasok din si JP habang si Saida nag-aabang din ng timing niya para pumasok. Successfully ay makakabasag dun sa Ay! may batay taas at Jack nung mamamatay. Tinamaan ng mga shuriken blades at masisira at mapapatumba na rin yung tore dito sa gitna. So 10k gold lead, ladies and gents, para dito sa TLPH at medyo mahirap nga talaga para dito sa Omega. If ever na may pumasok, ready sila. Actually, pwede nga nila i-go yung top lane pero ang nagiging goal Ayun. dito ng Smart Omega at ng Team Liquid PH ay mabilis na tunawin. Less than 10 seconds nilang tinunaw yung Lord na yon. And Benny Cutie ay talagang nararamdaman na yung hapdi at kate ng kanyang mga shuriken. Ako, inahabol pa. Kailangan umalis dito ni Andoryu. Luminous na Lord ay hawak kayo ng Team Liquid. Saida, ngayon nakasama na nila yung Lord sa may bandang gitna. Si Ukir na paaga ata yung Crimson Beacon niya. Oo, maganda sana para mapatalon niya dito, mapaangat niya. Okay. Para exorcist yung pwede sana mangyari doon. Pero ito na nga, magkakaroon ng Detonas welcome para kay Ryota doon sa may ilalim ng tore. Lord pa. Si Zaida Conte, hinihit nila at may dedepensa ng Omega ngayon. Sa blade. Yung Lord, pero mamatay na dito si Antonio. Oh! Double kill na para dito kay Zaida. At nagtatower lock na nga Ryota, mapapabagsak na rin. Sama mo na rin si Joma at TLPH para dito sa ating serye. Ang pagmamarcha ng Team Liquid